mga lessons learned dapat na, hay nako, may mga senador tayo na napaka-stupid ng mga statement na sometimes hindi ko maintindihan kung asan ba ang kanilang loyalty. Sa flag ba ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas ba, o sa Amerika? Or sa ibang, or sa kanilang interes na personal. So dapat si Marcos Jr., kung hindi niya kayang ayusin ang bansa, even in terms of foreign policy, mag-resign na siya before pa maging too late ang mga ang pangapangyayaring ito. Kasi kahit domestically, corruption pa lang ang pag-usapan mo. Oh my God, wala na siyang political legitimacy. When you talk about foreign policy, mas lalo na. ASEAN share tayo, pero nagkakalat ang Pilipinas, especially when you talk about massive corruption in government. So, this is really happening. At ang Venezuelan case na nangyari ngayon is just a case in point na dapat tayo mga Pilipino, isipin natin at magkaroon tayo ng lessons learned sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, mas natatakot ako kasi bakit? May militarization na ginagawa ang Amerika sa atin. Andiyan yung EDCA sites mo, andiyan ang Typhoon missile system mo. Maraming nangyayari diyan sa Subic at mayroong kang Batanes port na ginagawa din. Na American yan eh. Parang 10th EDCA site eh, pang 10 na de facto EDCA sites. So kapag nagkaroon ng military escalation sa Asia Pacific, especially over Taiwan, definitely the Philippines will not only be the subject of retaliatory attacks, kundi ang Pilipinas din ay magiging subject siya sa tinatawag mong gagamitin ang ating teritoryo para maging either launching pad, either gagamitin ka para mag-refuel ang kanilang mga flights, ang kanilang mga military assets, at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So ito mas nakamahirap ito kasi pag nangyari ito, wala kang tatakbuhan na we need to be very careful and we need to rethink. I think Marcos Jr., since siya pa rin naman ang presidente right now, mag-isip-isip siya. Araw na ito, ako'y natutuwa at nandito tayo. Ngunit, ang mga pangyayari sa araw na to at sa kahapon ata, medyo nakakatakot. Kasi Opo. ngayon sa Manila, before we start this issue on Venezuela, inaresto nga si General Pukis, which is hindi kaaya-aya ito. Opo, baka mamaya makakapanem din namin dito sa programa si General, no. Pero ito muna, Prof. Ano po ang direktang epekto kung meron man nitong ginawa po ng Estados Unidos? Marami na pong mga bansa ang nabahala. Do you think dapat mabahala na rin po ang ating bansa ukol po dito, Prof? Okay, when you talk about the Philippines naman, kasi US ally tayo, ang sa akin naman, when you talk about kung may impact ito sa ekonomiya or let us say kasi natanong din ako kanina kung may impact daw ito sa oil. So far naman, I don't think na may direct impact. Kasi hindi naman tayo nag-import ng oil sa Venezuela. I think it's on the Middle East pa. Ngunit kung ang itatanong nyo sa akin ay kung geopolitically speaking, may impact ba or may lessons learned ba ang Pilipinas na makukuha, especially under a Marcos Jr. government? Yes. I think dapat isipin natin ngayon ang nangyayari sa Venezuela at ang mga nangyari pa sa ibang bansa na kung saan ginera at in-invade at ng United States unilaterally speaking, at ano yung impact nito, na ibig sabihin walang pakundangan na paglabag sa international law. So sa Pilipinas siguro, ang lessons learned natin is probably Marcos Jr. should think about this and try to recalibrate his foreign policy. No? Kasi medyo nakakabahala ang ganitong mga pangyayari kasi ang justification nila is about drugs, but actually ang totoong dahilan niyan is about natural resources, and that's oil, and not only oil, actually it's iron ore at the same time. Sa Pilipinas, ang interes ng Amerika is ang ating teritoryo para sa kanilang binabalak na military intervention or military escalation dyan sa Taiwan Strait. And that is something that we have to be very worried about. Kasi ngayon pa lang, alam na natin, may mga nangyayari dyan sa Taiwan Strait last week na kung saan napalibot, China actually conducted the military exercises na kung saan marami nga sa Pilipinas ang nag-react. So ito siguro ang lessons learned sa atin na we need to be very careful and we need to
rethink. I think Marcos Jr., since siya pa rin naman ang presidente right now, mag-isip-isip siya kung ano ba talaga ang kanya, paano niya ipoposisyon ang Pilipinas sa mga ganitong nangyayari at magkaroon siya ng pangunawa sa mga posibleng lessons learned sa mga nangyayari sa ibang panig ng mundo tulad nitong sa Venezuela. Opo. Kanina po, 13 hours ago, nag-post po ng statement ang Department of Foreign Affairs, no? So basahin ko lamang po, Prof, no? January 5, 2026, the Philippines views with concern the evolving events in Venezuela and their consequential impact on peace and stability in the region, as well as on the rule-based international order, while acknowledging the United States' underlying security considerations. The Philippines stresses the relevant principles of international law, including the independence and sovereign equality of states, the peaceful resolution of disputes, the prohibition against the threat or use of force, and non-interference in the domestic affairs of sovereign states. The Philippines calls on concerned parties to respect international law, including UN Charter, exercise restraint to prevent escalation of conflict, restore peace and order in Venezuela, and promote safety and well-being of all the people, including the Filipinos living in Venezuela and the surrounding countries. Kung susumahin mo ba ang naging statement nitong DFA, Prof, hindi sila sumasang-ayon sa naging hakbang ng Estados Unidos? Well, kung naririnig ba ako? Sa akin Opo. kasi, ganito ang impression ko dyan sa statement ng Department of Foreign Affairs natin. Well, it's in some ways, hindi siya strong condemnation dun sa invasion and arresto ni Maduro ng United States, no? Hindi siya strong condemnation. Calibrated ang kanilang stand. Pero ang maganda lang doon, in-emphasize ng DFA na respect for international law, respect for the sovereignty of a sovereign state, at saka yung tinatawag mong non-interference in the internal affairs of a country, which is basically protected by the UN Charter. So in that sense, mayroon kang, hindi rin siya condemnation. Unlike other countries na naglabas ng kanilang statement, strong condemnation talaga. At mababasa mo, even ASEAN countries like Malaysia, Singapore, I think, and even Indonesia, strong ang condemnation nila. Pero itong sa DFA, calibrated siya. Pero pwede na rin. Okay na rin. At least nagsalita ang DFA. Pero ang hinihintay kong magsalita is si Marcos Jr. Kasi if you look at Malaysia, it's actually Anwar Ibrahim ang naglabas ng statement, hindi ang kanilang Ministry of Foreign Affairs. So I'm waiting for Marcos Jr. to say something on this. Pero of course, I also expect na hindi siya magsasalita on this. Opo, at nababanggit nga natin, no, si Anwar Ibrahim, ang leader po ng Malaysia. Basahin ko lang din at baka pwede natin maihabol din sa ating playback, no, ang naging statement nitong si Anwar Ibrahim. Ang sabi niya kasi rito, I have followed the developments in Venezuela with grave concern. The leader of Venezuela and his wife were seized in a United States military operation of unusual scope of nature. Such actions constitute a clear violation of international law and amount to an unlawful use of force against a sovereign state. Kung ikukumpara natin itong statement ni Anwar Ibrahim, medyo mas matapang ito kasi nag-point out talaga na yung military operation. Sa atin may ganitong mga kataga, yung international law, pero wala yung mas diin. Mas diin po itong sa ating kapitbahay sa Malaysia. President Maduro and his wife and his must be released without any undue delay. Whatever may be the reasons, the forcible removal of a sitting head of government through external actions sets a dangerous precedent. It erodes fundamental restraints and the use of power between states and weakens the legal framework that underpins international order. It is for the people of Venezuela to determine
their own political future, as history has shown, abrupt changes in leadership brought about through external force will bring more harm than good. What more in a country already grappling with prolonged economic hardships and deep social strain? Malaysia's constructive engagement, dialogue, and de-escalation to pursue their legitimate ang pagkondina at international law. Tapos sa huling parte, nagbigay siya ng mga parang suggestion or talagang mungkahi or paano ba resolbahin itong mga ganito. Unlike sa ating statement po, ito galing mismo sa presidente ng Malaysia or sa pinuno ng Malaysia, compare sa atin na sa foreign ministry lang or sa Department of Foreign Affairs lang, Prof. Yun nga sinasabi ko, diluted kasi sa atin at talagang extremely calibrated siya. Kasi I understand naman kung bakit ganon ang DFA precisely because ang regime naman kasi ni Marcos Jr. really is a strong ally at the moment of the United States. And foreign policy wise, leaning to the United States. And actually, Marcos Jr. is still in office kahit na negative 3% ang kanyang trust or approval rating sa recent survey, negative ibig sabihin wala siyang political capital and political legitimacy already, but still being backed up by the United States. That's why precisely nandyan siya sa kanyang pwesto. Pero pag hindi na yan back up at wala na siyang gamit sa United States, madali naman siyang i-discard ng United States. Pero at the moment, ganon. So kaya nga, ang ating DFA, ang kanyang statements calibrated, it's not a condemnation. It's just the usual kind of statement na parang pro forma statement lang yan. Kasi if you really want to condemn, you should have a similar statement kind of synonymous dun kay Mahathir. Anwar Ibrahim ng Malaysia, yung PM nila. At saka, if you really look at other countries as well, very strong ang condemnation kasi ang issue na ito it's not about drug. Ang pinaka fundamental na issue nito na magsiset ng president talaga sa buong mundo is precisely because of the unilateral move of the United States na hindi man even sanction yan ng kanilang US Congress, and even inside United States there are discussion at the moment na ito ay parang labag sa kanilang konstitusyon. Pero may tinatawag kang executive unilateralism na ginawa si Trump, and this will set the precedent na para bang wala na, binasuran ni Trump ang tinatawag mong UN Charter, binasura ang international law at ang tinatawag mong sovereignty ng isang bansa. Kasi ganun talagang nangyari. So, other countries in the world, hindi lang statement of condemnation ang makikita mo. All across even in Europe at the moment, in Latin America, even some parts of Asia, even the Indians went to the streets and protest about this, because this is not just about Maduro. This is really there's a bigger picture out there. So yun yung sinasabi ko. Pero on the other hand, sa Pilipinas, I don't think Marcos Jr. will say anything about this kasi alam naman natin na US puppet din naman siya talaga. Kaya nga siya nasa pwesto is precisely because of that. And the whole Philippines at the moment is a semi-colonial regime of the United States under a Marcos Jr. government. So I would not expect him to say something, pero pwede na rin, okay na rin na nagsalita ang DFA. At least ang DFA nag-point out siya ng mga international principles na tulad ng non-interference, respect for international law. Pero these are just parang lang yan parang SOP, standard operating procedure. It's not really a condemnation of what happened in Venezuela, which is an invasion of Venezuelan sovereignty, and at the same time a violation as well dun sa tinatawag mong immunity ng presidente or head of state, kasi absolute yan when you talk about international law. Na kung saan inaresto ni Trump, alam mo, ito yung tinatawag mong long hand intervention ng United States sa isang bansa, and this is not new. This happened in Syria, this happened in Iraq. And I really hope it will never happen to our country. Kahit na ngayon, semi-colonial lang tingin ko sa bansa natin. Comparison lang po, Prof, no? Tayo, pumapalag tayo sa China pag may mga barko ang China na nakapasok na sa exclusive economic zone ng
bansa. Pinupuna din ng gobyerno ng Pilipinas ang China kasi daw baka sakupin na tayo yung mga teritoryo or soberanya ng Pilipinas, makompromise nga dahil sa ginagawa. Pero itong ginawa ng Estados Unidos, nagalit tayo doon sa China. Pero itong ginawa ng Estados Unidos na kinuha na yung presidente, binanggit pa kanina sa pahayag ni Donald Trump doon sa balita natin kanina. Sinabi pa niya na sila, ang Amerika, ang magkokontrol sa Venezuela. Parang mas masahol ba ito yung ginawa nila compare dito sa China, pero hindi galit tayo sa ginagawa ng China, pero dito sa ginawa ng Estados Unidos na hinuli mo ng presidente, ikaw pa yung magkocontrol na meron pa namang mga doon, mga leader, meron na mga vice president o kung sino pa, pwede naman silang maghalal siguro doon, Prof. Tingin niyo po. Yun nga ang ito ipo-point out ko na rin kasi related yan sa tinatanong mo sa akin yung statement nga ni Senator Kiko Pangilinan na para bang tawag nito, nagsasabi siya na yung daw yan sa South China Sea. Ang issue ng South China Sea as far as the Philippines is concerned is exclusive economic zone. It does not exclusive economic zone. Itong sa South China Sea as far as Philippines is concerned is based on UNCLOS. So, at saka dispute with other claimant states, hindi lang China ang pinag-uusapan dyan. So, sa atin, hindi ko nga maintindihan na invade, gagawin daw tayo, kunin tayong, probinsya, sa dami ng problema sa ulo mo, sa sakit ng ulo sa Pilipinas, ngayon pala nga, domestic-wise, you have a lot of problem. Corruption pa lang. Problematic na ang Pilipinas. So, yun yung sinasabi ko. Pero on the other hand, when you talk about Venezuelang issue, mas masahol yan. Imagine, hindi lang sila militarily speaking na inatake, dinampot ang kanilang presidente, illegally speaking, as far as international law is concerned. But on the other hand, iti-take over nila ang buong bansa ng Venezuela, papapuntahin nila ang kanilang business at saka mga corporation para i-extract yung oil at they will benefit from it. That is a classic, what you call colonialism and classic imperialism ng United States, which I would never agree with. And I really hope that our country will never be in that position now or in the future. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang mga Pilipino, open your minds to the reality na ang dapat ang Pilipinas, marunong kang pumosisyon sa mga nangyayari sa mundong ito, na ang gulo ng mundo. So dapat ang presidente mo marunong mag-isip, alam niya kung paano niya ipoposisyon ang Pilipinas sa tamang lugar. Pero under a Marcos Jr. government, we are in a very difficult position. In the Asia-Pacific region, you have the issue of Taiwan. At tayo ay hawak sa liig. Si Presidente Marcos Jr. is hawak sa liig ng mga kano. Kaya, pag nagkaroon ng contingency dyan sa Taiwan, madadamay tayo kapag hindi na recalibrate ang ating foreign policy. And we don't know how the Americans will control us because definitely they will have a hand on the Philippines pag nagkaroon ng Taiwan contingency. So ang sinasabi ko, bilang mga Pilipino, tignan nyo ang nangyayari sa mundo, tignan nyo ang nangyayari sa Venezuela. The United States will take over. And take note, it's not just Venezuela. The next is Cuba, the next is Colombia, the next is Greenland. Look at what is happening. Do you really think, alam mo, sa mga Pilipino, walang kaibigan at walang alay-alay sa United States as long as it is all about their strategic interest and their hegemony and their fight against the rise of China. So dapat tayo mga Pilipino, open yung mind natin sa mga ganitong pangyayari at huwag nating hahayaan na dumating tayo sa estado na magiging Venezuela tayo or magiging Ukraine ng Asia. Because this is not good for our country. As far as I am concerned as a Filipino, I will never agree with this and I will fight for my country's sovereignty as far as I am concerned. So ito yung mga lessons learned dapat na, hay nako, may mga senador tayo na napaka-stupid ng mga statement na sometimes hindi ko maintindihan kung asan ba ang kanilang loyalty. Sa flag ba ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas ba, o sa Amerika? Or sa kanilang interes na personal. So dapat si Marcos Jr., kung hindi niya kayang ayusin ang bansa, even in terms of foreign policy, mag-resign na siya before pa maging too late ang mga pangangyayaring ito. Kasi kahit domestically,
corruption pa lang ang pag-usapan mo. Oh my God, wala na siyang political legitimacy. When you talk about foreign policy, mas lalo na. ASEAN share tayo, pero nagkakalat ang Pilipinas, especially when you talk about massive corruption in government. So, this is really happening. At ang Venezuelan case na nangyari ngayon is just a case in point na dapat tayo mga Pilipino isipin natin at magkaroon tayo ng lessons learned sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo para maiwasan natin ang trahedya na mangyari sa atin at sa ating bansa. Opo, hi Prof, si MJ po ito. Ma'am, Hi MJ, Opo, Happy New Year. Happy New Year po. Naka-high blood ba ako? Sorry Easy lang. Ito ma'am, hindi ka gaanong ma-high blood sa tanong na to. Pero, Oo. at tingin mo ma'am, show of force yung pinakita ng US government. Sa tingin po ninyo, maraming malalaking bansa ang natakot o maraming bansa po ang mas lalong nagalit sa mga Amerikano? Yan magandang tanong. I think ang tinatawag mong integrity and moral ascendancy of the Americans, especially of the United States, when you talk about what happened in Venezuela, feeling ko lalong bumababa. Lalo siyang nawawala at lalo siyang nabababa. Kasi right now, really, the whole world is angry at saka outraged sa nangyari sa Venezuela. Kasi hindi lang ito first time Marami din cases na nangyari before. Iraq nga, Syria, and they all justify it with so many things. Pero at the end of the day, it's all about resources. It's about oil, it's about gold. In Venezuela kasi marami. May iron ore ka, may gold ka rin. And number one din yung oil at saka petroleum. So, they want to have a control. So, ang buong mundo galit na. At saka, actually, itong nangyari sa Venezuela, geopolitically speaking, it's not just also about natural resource. It's also about containment of the rise of China. That is also one of the reasons, geopolitically speaking, precisely because Venezuela has a good relation with China and even has good relation with Russia. And then that's the Western Hemisphere na gustong kontrolin ng Amerika kasi sinasabi nga nila, itong backyard nila yan Backyard nila ang Caribbean at saka ang Latin America. So they want to have a control na dapat sila ang hegemon doon. Pero right now kasi we're emerging in a multipolar world na kung saan ang mga bansa ay natututo na din silang maging independent, maging mawala ang tinatawag niyo, may decolonization na nangyayari. So may mga engagement na sila with other countries and other major powers like China and Russia on the other hand. So ganyan ang nangyayari. So sa akin, ang tingin ko, mas lalo pang magpupush ang global south countries at saka other major powers like BRICS, lalong titibay yan at lalong magkakaroon ng desire to really push for a multipolar world as against to a unipolar world which is being dominated by the United States. Ito yung ito ang magiging backlash at ito yung magiging backlash ng ginagawa ni Trump. And take note, Trump will not be there forever. That will be like, by 2028, I think there will be a change of leadership already in the United States. Pero, again, at the end of the day, that is United States. Kahit sinong mamuno dyan, maraming elemento sa United States, especially the military-industrial complex na nagbe-benefit when you talk about military intervention, when you talk about war. So, dapat maging wise tayo mga Pilipino sa mga nangyayaring ganito at tignan natin ang realidad ng mundo para alam din natin kung paano tayo puposisyon. Opo, Prof, lalo pat sinabi ni US President Trump nung panahon sa kanyang kampanya na kung siya ang presidente sa nagdaang taon o sa nagdaang term, hindi sana mangyayari yung gera sa Ukraine, di ba? Ukraine. Russia and Ukraine. Pero ngayon, parang iba yung naging tono Tingin nyo, ma'am, ang pinapakitaan dito, nagpiplex ang US sa China. Kasi alam mo naman, ma'am, ang number one business ng US government is gera. And how do you run wars? Through oil. Ang China naman, hindi na sila majority sa kanilang enerhiya hindi na po reliable sa oil supply dahil meron na silang electric vehicles and electric supply at ang rare earth sa paggawa po ng baterya ay kontrolado po ng China. Ma'am. Oh, it's all about containment pa rin of the rise of China and containment pa rin yan, policy pa rin yan pagdating sa China. At it's actually also a fight against what you call the rise of multipolar world or what you call multipolarity. Kasi nga, kapag nagkaroon ka nga naman at maging evident ang tinatawag mong multipolar world,
yung hegemony ng United States at saka yung kanilang dominance, madadilute na at hindi na sila yung dominant. But one of the major powers pa rin. So, may ganong drive pa rin talaga ang United States. Meron silang hang up kasi they cannot accept the fact that they will, one day, in 10 to 20 years time, they will not be the number one anymore. They may be number one, number two, maybe number five. Kasi you have other countries in the region, especially sa region natin, sa Asia Pacific, that they're rising. India is rising, China is rising, and other like the BRICS countries are rising. So, ganito yung dynamic ng mundo. Pero itong United States, di nila matanggap So, in a way, itong mga ginagawa nila tulad ng invasion ng Venezuela, it's one way also of containment against China, but at the same time, it's one way also of, fueling, hindi lang yung military-industrial complex, but also what you call yung reindustrialization ng United States, na kung saan, if titignan mo ang Venezuela, they have one of the, I think, sila isa sa pinakamalaking bansa na may pinakamalaking reserve ng tinatawag mong iron ore, na kung saan pwedeng gamitin sa reindustrialization ng Venezuela na mura at hindi sila gagastos ng malaki. So, ganito talaga ang nangyayari sa mundo at the moment. Hello? Opo, harinawa Prof na magkaroon ng dahil damay talaga. Nag-freeze ba ako? Opo, medyo nagpi-freeze po kayo, Oo, Prof. pero malinaw naman yung audio nyo po, Prof. Sige, go ahead lang, Prof. Yung boses ko narinig ba? Opo, opo. Kahit hindi yung video. Opo, opo. Mukhang Okay. nakikinig si President Trump sa yung mga paliwanag ngayon, Prof, at napuputol-putol yung video pero maayos na po ngayon. Ma'am, sa tingin po ninyo, itong Marcos Jr. government, kapag patuloy tayo sa pagsipsip dito, too much US embrace, ang mga sasapitin po, ma'am, ng ibang mga bansa na naunang sinako po o nakatikim ng US military might, matatransfer din po, mamanahin po ng Pilipinas. Tanong po yan ni Philip, nanonood po sa ating live stream sa Nightline News Facebook. Ulit, MJ, hindi ko narinig. Nawala ako, sorry. Opo, ma'am, yung bang too much US embrace daw natin ay magdudulot ng masama at yung sinapit ng Venezuela ba ay maaari daw sapitin natin sa kamay ng mga Amerikano. Si Philip po ay nanonood via Nightline News Facebook sa ating pong Okay. palatuntunan. Magandang tanong ni Philip. Ang sa akin kasi, not necessarily na exactly the same sa nangyari sa Venezuela. Kasi yung Venezuela invasion yun at saka kidnapping na kanyang presidente. Mas natatakot ako sa Pilipinas. Kasi bakit? You have the 9 EDCA sites. Mayroon kang Typhoon missile system. Mayroon kang mga naval na mga project na ginagawa ang United States dyan sa somewhere in Pampanga. Ano ba yan? Yung dating US bases ng naval forces nila. Sa Batanes, you have the port in Batanes na kung saan pwedeng maging ng pag nagkaroon ng Taiwan contingency. So mas natatakot sa Pilipinas kapag nagkaroon ng some kind of military escalation sa region natin. Kasi tayo definitely will be used by the United States against its adversary in the region, and at the same time, in terms of retaliation, unang tatamaan ng Pilipinas. Mas nakakatakot yun, actually. Kung Rin po natin, ito nga pong ng Estados Unidos at saka yung mga bansa including China at iba pang mga malalaking bansa ang kumukondena dito po sa ginawa. Yes po. ulitin ko lang yung sagot Sige ko po. dun sa tanong ni Philip. Kasi ang sinasabi ko, mas natatakot ako sa Pilipinas kung anong mangyayari. Kasi yung sa Venezuela, invasion nga at kidnapping ng kanilang parang military strike at saka kidnapping ng kanilang presidente. Pero ngayon, mas okay na. Dito sa Pilipinas, mas natatakot ako kasi bakit? May militarization na ginagawa ang Amerika sa atin. Andyan yung EDCA sites mo, andyan ang Typhoon missile system mo. Maraming nangyayari dyan sa Subic at mayroon kang Batanes port na ginagawa din. Na American parang 10th EDCA site pang 10 na de facto EDCA sites. So kapag nagkaroon ng military escalation sa Asia Pacific, especially over Taiwan, definitely the Philippines will not only be the subject of retaliatory attacks, kundi ang Pilipinas din ay magiging subject siya sa tinatawag mong gagamitin ang ating teritoryo para maging either launching pad, either gagamitin ka para mag-refuel ang kanilang mga flights, ang kanilang mga military assets, at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So, ito mas nakamahirap ito kasi pag nangyari ito,
wala kang tatakbuhan talaga. Ang mga Pilipino walang tatakbuhan. Kasi archipelago tayo, tubig tayo. So ito yung mas natatakot ako sa intensified militarization na nangyayari sa Pilipinas by the United States. Kaya nga kanina may kadebate ako, sinasabi niya na, "Oy, let's ask President Trump daw to damputin din si Marcos Jr." Sabi ko, napaka-naive na ang ganitong perspective. Precisely because if you really look at Marcos Jr. at the moment, he's a puppet of the United States. Hindi yan gagalawin ni Trump precisely because they need a puppet for them to be able to exercise kung anumang mga balak nila dito sa Asia Pacific. Hindi nila magawa ngayon yan dahil Trump needs the China when you talk about economics. Pero they are buying their time. Take note, pag ang United States may project, hindi yan kaagad-agad ini-execute. It's something being planned and orchestrated and for a time before they execute. That is a project. Venezuela has been a project of the United States when you talk about regime change for 20 years or more or less 20 years. Ang mga ganitong mga pangyayari, hindi yan nangyayari just because nangyari siya. May plano yan, may conceptualization yan, may mga execution yan, at may mga step by step na ginagawa yan. So sa akin, to be very honest, I'm very afraid of our country dahil sa massive militarization at massive presence ng US troops and US military assets on our territory. So doon ako mas na kinakabahan. And Opo. I really hope that we should have a recalibration of this. Opo. Recalibration of this, all of these things. May mga panayam din kay US President Donald Trump po, Prof, no? At nabanggit niya sa isang panayam na hindi pala itong Venezuela ang huli nilang mag-i-intervene ng Estados Unidos. Nabanggit, quote and quote, "We do need Greenland." Yes. Ang Greenland na meron din silang sigulot kasi inaako din ng Danish tawag nito, Kingdom. Meron din yan sila. Gusto din nilang magkaroon ng tawag nito, kalayaan mula sa Denmark, independence. Pero meron ng poll question doon or opinion polls doon sa mga taga-Greenland na ayaw din nila na magpasakop dito po sa Estados Unidos. Pero para kay President Donald Trump, kabilang yung Greenland ata sa kanilang pinaplano after nitong Venezuela para sa kanilang mga depensa. Nakikita mo rin ba na baka ito rin yung gawin nila dito sa Taiwan? Kasi meron ding pahayag daw ang Taiwan, mga officials, na powerful deterrent laban sa Beijing ang ginawa nitong Trump administration versus presidente po ng Venezuela. As hopefully not. Really, I'm not kidding. Hopefully not, or we will face a third world war and that will spark in the Asia Pacific region. Hopefully, Trump will never attempt on that. And that's one thing I can tell you, because I'm telling you, China will not blink an eye, and China will defend its what you call territorial sovereignty over Taiwan. And I really hope that this will never happen. Bakit? Kasi madadamay po ang Pilipinas. Unang-una, we have a lot of OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan. Ang repatriation niyan, ang logistics niyan is already a big thing na dapat iisipin kung pag nangyari yan. On the other hand, nasa atin nga ang tinatawag mong military assets ng United States and even some troops and even part tayo ng first island chain. So madadamay talaga tayo. So sa akin, sa awa ng Diyos, I really hope that Trump will never attempt, and I hope he will never do that in the Asia-Pacific region, especially the Taiwan issue. The Taiwan question is a red line for China. And I really hope this will never happen, not even beyond Trump administration. I really hope not. Because I'm not kidding. I am not kidding. China will act if that happens, that, like for example, Trump will intervene in the Taiwan Strait question or the Taiwan Strait issue, or they will encourage that separatist elements in Taiwan to declare independence. My God, I'm not kidding. So sa akin, wag naman. Kasi ang concern ko is ang bansang Pilipinas, na hindi tayo madamay sa gulo na hindi naman atin at wala tayong kinalaman. And that is an internal affairs of China, that's a domestic affairs of China. And I really hope Marcos Jr. will think carefully on all of these things, because last week, may mga nangyayari dyan sa Taiwan Strait. So I hope Marcos Jr.
kung mayroon siyang malasakit sa Pilipinas, isipin niya kung ano ang consequences na kanyang foreign policy, especially over Taiwan. Kasi delikado yan. Huwag tayong maglaro ng apoy. Because I'm telling you, the Chinese are not, they will not bluff when you talk about these things. So, yan ang pinangambahan ko lagi na, Diyos ko Lord, wag naman. God is good, hindi naman sana. And our country will be spared from all of these things. I really hope so. Opo. Iba't ibang mga bansa ang nag-react dito at karamihan ay tumutol nga sa naging hakbang na ito ni US President Donald Trump. Sa kanyang mga pahayag, recent na mga statements, do you think may pagbabago siyang gagawin or parang nababahala ba siya? Or ano naman ang magagawa ng mga iba't ibang mga bansa na ito kung hindi kinikilala ng Estados Unidos yung napagkasundan nila sa United Nations? I think at the moment, ang alam ko today, may meeting sa United Nations Security Council. I think the council will discuss, and especially the permanent member states. On the other hand, I think, yun nga ang mahirap kasi ang mundo, alam mo yun, at the end of the day, the United States is still a superpower. So in terms of clout, in terms of influence, especially military might, malakas talaga siya in that sense. And other countries like for example, Russia, China, India, medyo tiptoeing well, they're strong countries pero they're also very reserved in terms of how they gonna respond to the United States move. So yun yung So right now, ang makikita mo is protest, I think, go down further, pero United States is one thing. Pero in terms of concrete na kung mapupulis mo ang United States or makukonstraint mo si Trump sa kanyang mga gagawin, that is something hindi natin alam at India, China, and Russia. They're also, I'm not kidding, if major powers like Russia and China will move and respond strongly, especially physically or in terms of force, military, magkakaroon tayo ng Third World War. And I don't think that is good for the world. So I think kaya ang hirap ng sitwasyon. Kaya itong si United States is mayroon siyang paano nila sila magre-respond. It will explode into a Third World War. Kausap ng mga tao when it comes to these things. Nandun na tayo. Malapit na tayo dun. Kaya hopefully, hindi naman mangyari. Opo, nakikita yung ministry nito, matindi yung kanilang national law at hayaan yung bansa na resolbahin yung mga internal nila, no, domestic conflict. Nakikita nyo rin po ba? Nataw ba ng Trigger ang US at lalong magwawala ang US kapag other major powers will impose sanction. It's like a sanggano kanyang ibang major powers hindi natin makita sa news but they're working already na hindi siya publicly or hindi siya ina-announce. Kasi feeling ko they're moving The major powers like Russia, China, and others are moving pero they're quiet about these things. So, kasi sometimes kasi hindi mo naman kailangan i-announce ang mga moves mo. I think by ganun na nangyayari din. Opo, at nakatakda palang bumisita dyan sa China, Prof, si US President Donald Trump. Pero nung tinanong ang Foreign Ministry dito, wala pa silang maisagot doon sa tanong ng media. Sabi niya dito, ng Foreign Ministry, in your question, I have no information to share at the moment lang magiging dito. Or nakikita nyo po ba na kasama ito sa magiging pag-uusapan? Or marami na mga inihahanda dito, may kukonsidera ito mga dito sa China, bibisita siya, it was sasabi. Kasi alam mo, at like especially dyan sa Taiwan Strait, pagdating dyan sa, yung kanilang oil tanker na kinonfiscate ng US na actually papalabas ng Venezuela kasi mayroon silang trade on oil ng Venezuela. China nagagalit din ng China on that, tapos on trade, and there are a lot of issues so feeling ko itong China tinitingnan nila kung okay ba ang kausapin si Trump or wala nang pag-asang kausapin si Trump. So feeling ko ganun ang kanilang wait and see sila so sa mga nangyayari sa mundo na may kinalaman ng United States. So as far as the
alam ko, as far as the Chinese is concerned, wala silang sinasabi na si Trump ay confirm na magvi-visit sa April. Pero si Trump inannounce na niya na magvi-visit siya sa April. At saka si President Xi Jinping ay pupunta din ng Amerika around November. Pero as far as the Ministry of Foreign Affairs is concerned dito sa China, walang ganon. So feeling ko, hina-hijack ni Trump ang China na, bibisita ako dyan. So, dapat i-announce yun na. Pero itong mga Chinese, tahimik sila. So, parang sabi ko, oh my God. Pero naiintindihan ko yung, yung psyche ng Chinese eh. So, feeling ko, they're wait and see. Lalo na ngayon, na itong nangyari sa Venezuela. So, but if in any case, Trump will visit Beijing or China for that matter, I think, itong mga nangyayari sa mundo will be part of the discussion, especially yung Venezuela issue and especially the Taiwan Strait or the Taiwan question. Kasi concern nila to. Opo. Concern nila talaga yan.